Unti-unting lumitaw ang bawat koponan mula sa naglalagablab na liwanag ng portal, ang kanilang mga hakbang ay lumalalim habang sumusuong sa kailaliman ng dungeon. Ang bahaging ito ng dungeon ay isang malawak at patag na kapatagan, nalalatagan ng makakapal at matataas na damo, tila isang dagat ng lunti ang lambong na sumasayaw sa pag-ihip ng malamig na hangin. Isa sa mga kapitan ng guild ang kaagad na nagbigay utos sa kanyang mga kasamahan na sumunod sa kanyang yapak, ang tinig niya'y singtalas ng layunin. Ang bawat isa ay mapanuring nakatanaw sa paligid, ang mga mata ay puno ng pag-uusisa at pananabik sa bagong lugar na kailangan nilang sugpuin at sakupin sa mga darating na araw. Si Debo, may halong pagkamangha at pagtataka, ay laminggalinga sa kapaligiran habang mahigpit na nakahawak sa kanyang halberd. Sa ibinulong niyang tanong, waring hindi makapaniwala, bakit tila dambuhala ang mga halamang kahalintulad ng Miscanthus. Lumingon si Kyrie, halatang nababanas. Naparito ka ba para sa field trip? Sarkastiko niyang tugon, singtalas ng punyal ang kanyang tinig. Matapang niyang inutusan ang iba na magmadali, saka tumalikod at padabog na nagpatuloy sa paglakad, ang kanyang mga hakbang ay tila hampas ng alon sa buhangin. Habang ang iba pang mga kabalyero ay naghihintay sa paglapit ng pangunahing tauhan at ng kanyang kasamahan, napalingon si Debo sa elves, ang inis ay hindi na maitago sa kanyang mga mata. Hanggang kailan mo titiisin ang asal nila, aniya, habang pinagmamasdan si Kyrie na paalis na tila binabayo ng sariling galit ang lupa sa bawat hakbang. Nang walang sagot na lumabas mula sa kasama, muling napalingon si Debo, ang kanyang titig ay nahulog sa katahimikan ng kapatagan. Sa kanyang paglingon, tumambad sa paningin ni Debo ang pangunahing tauhan, si Palm, nakaluhod sa lupa, ang taingay nakadikit sa kalatagan na waring sinusundan ang pintig ng lupa mismo. Anong ginagawa mo dyan? Tanong niya, may halong pagtataka at pag-aalala sa tinig, ngunit hindi siya nilingan ni Palm ni sinagot man. Tahimik lamang itong nakatuon, worry nilulunod ang sarili sa mga lihim na ugong ng paligid. Sa lalim ng kanyang pakikinig, unti-unting sumangga sa hangin ang mga yabag na papalapit, malalalim, mabibigat, at parang may bigat ng bundok sa bawat hakbang. Tila isang dambuhalang nilalang ang unti-unting humahampas sa lupa. Sa may unahan, isa sa mga adventurer ang lumingon, naguguluhan, at may halong takot na nagtanong kung ano ang pinagmumulan ng tunog. Kasabay ng saglit na katahimikan, biglang sumambulat ang makapal na usok, alikabok na nililika ng rumaragasang lakas. Ang lupa'y umuugong, at sa gitna ng alangas-ngas, napasigaw si Debo. Ang tinig niya'y pa ng gulat at pagkabigla, mga baboy digma ba yun? At tunay nga, isang kawan ng dambuhalang mga baboy digma ang walang habas na rumaragasa patungo sa kanilang kinaroroonan. Nang mas lumapit ang mga ito at masilayan ang buong lawak ng paparating na panganib, sunod-sunod na sigaw ng takot at pagkabigla ang bumalot sa mga adventurer, sapagkat higit sa 1,000 mabangis na halimaw ang rumaragasa sa kanilang harapan, waring isang ilog ng bangis na hindi na mapipigil. Si Kyrie, na siya ring nakasaksi sa nakakabinging ugong at alangas-ngas ng mga halimaw, ay napasigaw, hindi ng takot, kundi ng galit na sing-init ng apoy. Bakit nakatayo lang kayo? Umikot na, kumalat. Napuno ng utos ang kanyang tinig, tila kidlat na dumaluyong sa gitna ng kaguluhan. Agad niyang idinagdag, may diin sa bawat salita, na hindi pa dumarating ang ilan sa mga koponan na dapat sana'y kasabay nila sa pagpasok ng dungeon. Sa gitna ng kaguluhan, ang isa sa mga adventurer na unang nakakita sa mga rumaragasang baboy digma ay napamura, isang bulalas ng sindek, habang dali-daling naghanap ng pwedeng lagusan upang makatakas. Ngunit muli na namang sumambulat ang tinig ni Kyrie, ngayon ay may halong panunumbat. Nakalimutan niyo na ba ang patakaran? Huwag basta-basta lumihis mula sa pasukan. Sa kalagitnaan ng sigawan at pagkataranta, isang pinuno ng pangkat ang napasigaw habang sabay turo sa malayo, papunta roon ang Elnado Guild. Aniya, ang tinig ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Isa pang lalaki ang sumabat, may pahiwatig ng desperasyon sa tinig.
Kung ganun, tumakbo tayo sa kabila. At doon nagsimula ang pagkilos ng ilan, nagsisigawang nagtakbuhan sa kabaligtarang direksyon, habang sa likuran ay papalapit ang bagyong nilalang, isang kawan ng kamatayan na di na mapipigil. Sa isang iglap, ang mga baboy digma ay biglang naghiwa-hiwalay, tila mga alon na sumasalpok sa batuhan, hinati nila ang landas na tinatahak ng mga adventurer. Para bang batid ng mga halimaw ang estratehiya ng tao, sinadya nilang pagwatak-watakin ang mga koponan upang wasakin ang kanilang lakas at samahan. Ang dating matibay na hilera ng mga mandirigma ay unti-unting nagkawatak-watek, na para bang hinaypa ng isang dambuhalang puwersa. Ang ilang halimaw ay agad na tumutok sa grupo ng mga kabalyero ni Kyrie, tila mga asong gubat na humahabol sa kanilang biktima. Sa gitna ng kaguluhan, ang lahat ay nagsitakbo, may ilan na sumisigaw. Ang iba na may walang pakundangang sinagasa ng rumaragasang mga nilalang. Subalit sa gitna ng lahat ng ito, si Kyrie ay nanatiling matatag. Sa halip na matakot, siya'y sumigaw na tila nagagalak pa. Maganda to. Itaboy sila sa gubat at tapusin roon. Ngunit isang tinig ang sumingit mula sa likuran, malamig, mariin, at puno ng babala. Si Pete, isa sa mga kasamahan ni Kyrie, ang nagsalita. Kyrie, may problema tayo. Napalingon si Kyrie, at ang noo niya'y agad na kumunat. May aninag ng pagkabahala sa kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin? Mabilis na sumagot si Pete, ang tinig ay halos hindi marinig sa ingay ng kaguluhan. Hindi ko makita yung dalawang mula sa Gapor Guild. Saglit na katahimikan ang dumaan sa pagitan nila, isang bangin sa gitna ng gulo, bago muling sumiklab ang tunog ng bangis at pagkalito. Sa likod ng kanyang mga mata, unti-unting lumitaw ang anino ng pag-aalala. Samantala, si Debo ay napabuntong hininga, tila ibinubuga ang lahat ng pagod at tensyon mula sa nagdaang sagupaan. Butit nakaligtas tayo, mukhang makakahinga na rin tayo, aniya habang may bahagyang ngiti sa labi, pilit na tinatakpan ang kaba na kanina'y halos pumipigil sa tibok ng kanyang puso. Ngunit kasunod ng saglit na pahinga, agad siyang napalingon kay Palm, at may pagtatakang nagtanong. Paano mo nalaman na may baboy, at mga patibong? Tahimik lamang si Palm, na natiling nakatitig sa kawalan na para bang may sinisikap hulihin sa hangin ang mga sagot na hindi pa nasasambit. Sa dulo ng kanyang katahimikan, mahinahon siyang tumugon, isang salitang may bigat ng nakaraan. Karanasan, ipinaliwanag niyang dahil sa lawak ng kapatagan, natural lamang na mas maraming halimaw ang nananahan sa ilalim ng demuhang yaon. Sa loob-loob niya, bumabalik ang mga alaala, mga piraso ng nakaraan na ngayon ay muling nabubuo sa kanyang isipan. Iniisip niya pa rin kung sino o ano ang mga baboy na iyon, at kung anong ugnayan ang mayroon ang mga ito sa mga tinatawag na benda. Mula sa kanyang guni-guni, lumitaw ang anyo ng mga halimaw, mababanggas na baboy na ang taas ay umaabot hanggang balikat ng isang tao, 2 metro ang tinatayang sukat. Hindi lamang basta malalaki ang mga ito, mabibigat, puro laman, at tila bakal ang mga buto. Likas na mabagsik, masalimuot harapin sa labanan, at hindi basta-basta may tutumba. Naalala ni Palm na kadalasan, ang mga nilalang na ito ay dumarating sa malalaking grupo, minsan ay daan-daang bilang, kung minsay umaabot pa sa libo-libo. At bagaman mahirap hulihin, may paraan pa rin upang madaig sila, kung gugustuhin. Ngunit sa pagkakataong ito, ayaw niyang sayangin ang kanyang lakas sa ganitong uri ng kaaway. Hindi ito ang tamang panahon. Mas mainam na iwasan sila. Sapagkat sa likod ng mga aninong iyon, alam niyang may mas malalaki, mas mabangis na halimaw ang nagkukubli pa sa kailaliman ng dungeon na ito. Muling pumasok sa kanyang isipan ang mahiwagang bilang, 100 tao ang sabay-sabay na pumasok sa portal. At sa dami nilang iyon, walang sino man ang tiyak sa kung anong nilalang pa ang magpapakita. Isa lang ang malinaw para sa kanya, hindi sa mga baboy magtatapos ang lahat ng ito. Bumalik sa alaala ni Palm ang isang trahedyang matagal nang nag-iwan ng bakas sa kanyang kaluluwa, ang unang pagsalakay sa tinaguriang 100 Man Gate.
Isang mapait na kabanata bago siya muling isinilang sa panibagong buhay. Doon, lahat ng adventurer na pumasok ay hindi na muling nakabalik. Pawang mga anino na lamang ng kanilang tapang ang naiwan, kasabay ng kanilang mga watawat na ngayon ay nakatindig pa rin sa loob ng mahiwagang mundong iyon, mga tahimik na bantayog ng kabiguan at kamatayan. Habang patuloy silang naglalakad sa makakapal na damuhan ng dungeon, napansin ni Debo ang pananahimik ng kanyang kasama. "Anong iniisip mo?" tanong niya, may halong pagkamausisa sa tinig. Ngunit bago pa man masagot, bigla niyang natapakan ang isang bagay, isang manipis na lubod na halos hindi mo mapansin sa gitna ng damo. Sa isang iglap, may sumambulat na tunog sa itaas. Bumagsak ang isang bitag, mga matutulis na troso na pinagsama-sama, may mga tinik at bakal sa dulo, at nakatuon upang wakasan ang sinumang mahulog sa patibong. Isang mabilis na hakbang, agad siyang hinayla ni Palm, at ang mga matutulis na troso ay dumaan sa ere, ilang pulgada lamang ang layo sa kanyang mukha. Napaatras si Debo, nanlaki ang mga mata, at sumigaw sa gulat. "Ano to? Bitag ba to? Sinong may gawa nito?" Habang humihingal siya sa pagkabigla, kasabay nito, sa ibang bahagi ng dungeon, isang kasapi ng guild na si Babel ang tahimik na sumusuri sa paligid. Matalas ang kanyang mga mata, at ang kanyang presensya ay tulad ng isang alon na kayang gupitan ang katahimikan. May isang lubod sa kanyang harapan, at gamit ang kanyang espada, pinutol niya ito ng walang alinlangan. Ngunit sa likuran niya, biglang lumipad ang isang matulis na troso, dinala ng mekanismo ng bitag, mabilis, mabangis, at nakamamatay. Ngunit hindi siya natigatig. Sa isang iglap, kumislap ang kanyang espada, at may tunog na tila sumirang katahimikan. Ang troso'y naputol sa kalagitnaan, isang malinis na hiwa, para bang ang kahoy ay naging papel sa harap ng kanyang talam. Sa mata ng kagubatan ng dungeon, ang bawat patibong ay tila may sariling isip. At sa bawat hakbang nila, ang mundo ay lalong nagpapakita ng mga pangil nito. Tumindig si Babel, itinulak paakyat ang kanyang espada, saka ngumisi ng may bahid ng pangungutya. Ang bastos naman, aniya, habang pinagmamasdan ang pinutol niyang troso na ngayoy naghihingalong nakasalampak sa lupa. Nilapitan siya ng isa sa kanyang kasamahan, may kumpiyansa sa tinig. "Tapos na, ito na yung huli." Ngunit bago pa man tuluyang bumaba ang tensyon, isang malamig at mabigat na tinig ang pamunit sa katahimikan. Nagsalita si Crocus, ang pinuno ng kanilang grupo, nakasuot ng maskarang kulay abo, na animoy hugis ng walang emosyon. "Huwag kang kampante." Ang bawat salita'y parang bumagsak na batong pumukpok sa kanilang puso. Simpleng bitag man ito, nakamamatay pa rin. At ang halimaw na gumawa nito, hindi mo basta-basta minamaliit. Ginagaya nila ang paraan ng pangangaso ng mga taong may mataas na talino, maingat, sistematiko, at may layuning pumatay. Tumigil siya saglit, saka muling nagsalita. Sa boses niyang kay lamig, sumisingaw ang babala. Hobgoblin sila. Nagpalitan ng tinginan ang ilan sa mga kasamahan. Ang salitang iyon ay tila mumunang alamat, ngunit sa mundong ito, ang alamat ay laging may laman. Matatalino, mapanganib, di tulad ng karaniwang goblin na umaasa lang sa lakas ng braso at bilang ng kasama. Ang mga ito ay nag-iisip. At sa loob ng Red Gate na ito, posible pa ngang sila ang mga boss na nagkukubli sa dilim. Delikado ang gate na ito, dagdag pa ni Crocus habang tumingala sa langit na natatakpan ng makapal na dahon. "Kung hindi ka bihasa, mamamatay ka lang." Muling bumalot ang katahimikan sa paligid, hindi na katahimikan ng pahinga, kundi ng pagkaunawa. Na sa mundong ito, bawat anino ay maaaring may ngipin. At ang mga nilalang sa dilim ay hindi na basta halimaw, kundi mga mangangaso rin. Tumalikod siya, ang kanyang tinig ay malamig na utos sa hangin, at inatasan ang kanyang pangkat na sumunod. Ngunit bago pa sila tuluyang makakilos, isang anino ang bumagsak mula sa kalangitan, isang biglaang pagguho ng katahimikan sa likuran nila.
Lumingon si Crocus, ang kanyang mga matay nanlilisik sa pagtataka. Babel, huwag. Ngunit hindi na niya naituloy ang sasabihin. Si Babel ay nananatiling nakatindig, ngunit wala na ang kanyang ulo. Sa likuran, tila isang nakalimutang laruan, nakahandusay ang putol nitong ulo sa damuhan. At saka dumaluyong ang kamatayan. Sunod-sunod na sumiklab ang mga pag-atake, walang paunang babala kundi ang hanging biglang tumalim. Isang aninong mamamatay tao ang lumitaw, marahas at walang pag-aatubili, pinugutan ng ulo ang bawat kasapi ng pangkat. Isa-isa, ang kanilang mga katawan ay bumagsak, wala nang yulunan, tila mga punong pinutol ng nagngangalit na palakol. Anong nangyayari? Sigaw ni Crocus, nanginginig ang tinig sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ni hindi pa umaabot sa dulo ang kanyang hininga nang lumipad ang kanyang sariling ulo sa hangin, tinalikuran ng buhay. Ngumisi ang mamamatay tao, isang mapanirang halakhak ang lumitaw sa kanyang labi. Kanina lang, kay yabang mo. Samantala, sa di kalayuan, si William ay tahimik na nakamasid, pinapanood habang nilulunod ng papalubog na araw ang langit sa mga silahis ng dugo at ginto. Tahimik siyang ngumiti. Magaling ang plano, bulong niya sa sarili. Ginamit ang mga baboy bilang panggulo sa pasukan. Hindi ko alam kung kanino nanggaling ang ideya, pero dahil doon, nakapahinga ako kahit kaunti. Dahan-dahan siyang tumindig mula sa batong kanyang inuupuan, at sa kanyang mga mata ay sumalamin ang malamlam na liwanag ng paglubog. Panahon na upang kumilos, aniya, mabigat ang tinig. Ayoko man, wala tayong magagawa. At wala na ring panahon para maghintay. Lumingon siya sa likuran, sa tatlong magkakapatid na Natasha, tahimik, parang mga estatwa ng kalungkutan, nananatiling walang kibo habang pinapanood siya. Lumapit si William, mabigat ang hakbang, at dumaan sa gitna ng katahimikan. Huwag na kayong magpumiglas. Mahinahon niyang wika. May mahikang gumagapos sa inyo. 30 minuto pa bago iyon mawala. Nang inag si Natasha, siya nakilala bilang pinakamatapang sa kanilang magkakapatid. Ngunit sa harap ng kasalukuyang bangungot, ang kanyang tinig ay tila basag na kristal. Bakit mo ito ginagawa? Napalingon si William, bahagyang nabigla na sa kabila ng lahat, nagawa pa nitong magsalita. Hindi na ako nagtataka. Ikaw nga pala si Natasha. Saglit na katahimikan ang sumunod, bago niya binigkas ang hatol. Halimaw kayo, kaya't kailangang kitlin ang inyong mga buhay. Itinaas niya ang kanyang baston ng mahika, tila isang selyo ng kamatayan, at itinutok sa isa sa magkakapatid. Sa isang iglap, isang naglalagablab na sinag ang lumipad mula rito. Sumabog ang katawan ng kawawang kapatid, at sa kanyang dibdib ay lumitaw ang isang malawak na butas. Dagwang bumagsak ito sa lupa, wala ng buhay, habang ang hangin ay napuno ng amoy ng nasusunog na laman. Ang natitirang dalawa ay napaurong sa sindek, mga matay na mumugto, katawan ay nanginginig sa matinding takot. Wala nang tapang sa kanilang mga puso, tanging kaba at paghihirap na lamang. Lumuhad si William sa tabi ng dagwang katawan. Ang kanyang anyo ay tila isa ring nilalang na binubuwag ng sariling pag-aalinlangan. Ang hirap ipaliwanag kung bakit. Hinaplos niya ang kanyang baba, at tumingala sa langit, tila naghahanap ng sagot sa mga bituin, o pag-unawa sa ilalim ng dapit hapong nalulunod sa dugo. Paano ko ba ito sasabihin ng malinaw? Ang baston sa kanyang kamay ay biglang nagliwanag, at nilamon ng mga apoy na tila buhay na apoy ng sumpa. Ang mga liyab ay sumayaw sa paligid niya, nagbabadya ng isa pang sakripisyo. Para ito sa kapakanan ng aming guro. Ang Black Magician, Fire Arrow, sumambulat ang apoy na tila galit ng langit, at sa isang kisap mata, natunaw ang natitirang dalawang katawan. Wala nang pagkakataong sumigaw o lumaban, sila'y naging abo ng sarili nilang kapalaran. Tumalsik sa lupa ang kanilang mga labi, duguan, walang buhay, parang mga bulaklak na pinitas bago mamukadkad. Tahimik na nakatayo si William sa harap ng kaunos-lunos na tanawin, habang sa kanyang likuran, muling bumukas ang mabigat na tarangkahan ng dungeon.
Mula rito'y muling dumagsa ang panibagong pangkat ng mga adventurer, mga mukha ng pag-asa at kasakiman, walang kaalam-alam sa madilim na sinapit ng nauna. Napabuntong hininga si William, mabigat, pagod, waring hinahabol ng anino ng sarili niyang konsensya. Walang katapusan, napapikit siya, at sa likod ng kanyang mga talukap, sumili ang isang alaala. Si Iborg, ang kanyang tagapamuno, ang haligi ng kanyang pananampalataya, ay muling sumulpot sa kanyang ganita. Nakatalikod ito noon, nakamasid sa malamig na tanawin ng lungsod sa gabi. Matagal tayong naghintay, wika ni Iborg, mababa ngunit pa ng bigat. Nagtago tayo sa anino ng mundo. At sa bawat sulok ng mundong ito, pinaugat natin ang ating lakas, tahimik, matyaga, hindi alintana ang pagkalimot ng iba. Ngayon, panahon na upang anihin ang ating itinanam. Sa harap ng tagapamunong kanyang iginagalang, lumuhod si William. Ang kanyang tinig ay bahagya ng naririnig, ngunit pa ng panata. Hindi ko kayo bibiguin. Sa mga palad ni Iborg ay lumutang ang isang balahibong lumalagablab sa sariling mahika, tila nahulog mula sa pakpak ng isang nilalang na hinulma ng kadiliman at liwanag. Ito ay regalo mula sa ating pinuno, anang matanda. Huwag mong sasayangin. Tinanggap iyon ni William, at sa pagtanggap niya, tila isinumpa niyang ang apoy ng kanyang puso ay kailan may hindi mamatay, hanggang sa magapi ang huling liwanag ng kanyang mga kaaway. Nanigas si William, muling binalikan ang katotohanang hindi pa dapat siya mag-relax. Ibinaba niya ang kanyang baston. Wala nang magagawa, siguro, kailangan ko lang mas pagsikapan. At dahan daw ang lumakad si William, nakayuko, papalayo sa mga anino ng kanyang mga kasalanan.